1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, pambato natin sa Mr. Supranational, handang-handa na. Yes, talagang handang-handa na ang pambato natin na si Felipe Marisigan sa kanyang laban dito sa Mr. Supranational. Pero ang tanong ng lahat, magtagumpay kaya si Felipe na may uuwi ang titulong Mr. Supranational for 2026? Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay syempre good luck kay Felipe. Si Felipe, sa totoo lang, may laban naman eh. Pero hindi ko lang kasi alam kung paano niya to pinaghandaan. Alam din natin yung ibang kandidato na lumalahok dito sa Mr. Supranational. Natural, naghanda din sila at lalaban din sila. Pero siguro ang the best na gawin natin ay suportahan natin si Felipe at higit sa lahat, syempre, alam mo yun, magtiwala tayo sa kanya at ipagdasal natin ang kanyang, alam mo yun, journey dito sa Mr. Supranational. Tingin ko may laban ang Pilipinas kung pag-uusapan natin ang kagwapuhan, tangkad, alam mo yon, matipuno, may laban si Felipe. Dahil masasabi ko naman na, oh my gosh, ang panalo at yummy at ang winner ng ating pambato. Ngayon pa lang tayo nagpadala ng kandidato ng ganitong katangkad, ganito kabongga yung katawan, tapos alam mo yon, Pilipinong-Pilipino yung dating, kahit lumaki siya sa USA, pero makikita mo sa kanya na parang wow, Pilipinong-Pilipino talaga, di ba? And then, napakaswerte natin kay Felipe. Pero syempre, na kay Felipe na yan kung paano niya lalaruin ang magiging laban niya dito sa Mr. Supranational. Wala kasing kasiguraduhan guys eh. Depende pa yan sa magiging laro ng ibang kandidato. Depende yan sa magiging laro ni Felipe laban sa ibang kalaban, di ba? Pero syempre, meron niyang strategy game si Felipe na ilalaro niya dyan. And then, tignan natin kung maipapanalo nga ba niya ang titulong Mr. Supranational ngayong taon na to. I'm so excited for Felipe. Feeling ko lalaban yan. At, Diyos ko naman, grabe. Excited talaga ako. Feeling ko malaki yung chance natin na may uuwi ang titulong Mr. Supranational. Magtiwala lang tayo kay Felipe. And then, of course, tutukan natin. At, syempre, alam mo yon, tulungan din natin si Felipe na maiangat ang kanyang laban dito sa Mr. Supranational ngayong taon na to. Diba? So, yon. So, may laban kung may laban. Pero, syempre, hindi pa tayo sigurado. Anyway, good luck kay Felipe and wish all the best para sa ating lahat. Laban Philippines! At para naman sa sumunod natin chika, the first and the last Miss Colombia from Miss International. So, the first Miss International na si Miss, eto nga, Stella Marquez Araneta, si Madam Stella Araneta, at saka syempre, si Catalina Duque ay nag-meet na, di ba? So, from Colombia silang dalawa. The first, ang unang-unang Miss Colombia, and then the last ay ang yung recently na Miss International ngayon. So, nakakatuwa. Nakakatuwa silang tignan. Actually, habang tinitignan ko ang picture, ang masasabi mo talaga,
hindi mo talaga alam kung anong mangyayari sa'yo in the future, no? So, tignan nyo si Madam Estela, dating reyna, tapos, alam mo yon na grabe yung experience niya. Nakapagtayo siya ng binibining Pilipinas sa ating bansa. Tapos ngayon, napakasimple lang. Ayan, nakaupo, may sakit, and then, maganda pa din, no? Di ba? Nananatili pa rin siyang beauty queen. Ganun talaga, lilipas at lilipas tayo. And then, si Miss Colombia ngayon, ayan, tinitignan niya, fresh na fresh, di ba? Kung titignan mo si Miss Colombia, si Catalina, ang fresh niyang tignan. Tapos, bata pa. But in the future, magiging katulad din siya ni Madam Estela na tatanda at lilipas din ang kagandahan, di ba? So, yan yung nakikita ko sa picture ng dalawa. Kumbaga parang ang sarap tignan pero napakaswerte ni Catalina dahil na-meet niya ang the first Miss International at ngayon siya yung kasalukuyan, di ba? At congratulations Colombia dahil naipanalo ninyo uli ang Miss International at nakakatuwa silang tignan talaga. So, maraming salamat kay Madam Estela dahil kahit Colombian siya, minahal niya ang Pilipinas at ang binibining Pilipinas. Di ba? Marami siyang napanalong mga beauty queens, nakapag-produce siya ng Miss Universe, tapos alam mo yung iba't iba pang Miss International sa ating bansa. At mabuhay ka, Madam Estela. You're from Colombia, pero yung puso mo is Pilipina. O, diba? So, yon. So, nakakatuwa. And then, malay mo si Catalina, in the future, gumawa din siya ng story sa Pilipinas. Malay mo siya ang magpatuloy ng binibining Pilipinas. O, yon. So, nakakatuwa. Sobrang naningilabot ako sa pictures na to, na parang, kung titignan mo, my gosh, o, diba? Tatanda at lilipas din tayo. Ganon. Ay, ako, nakakatuwa. Kaya nga dapat kayo, maging masaya kayo sa pangkasalukuyan at i-enjoy na lang talaga natin ang buhay, di ba? So, yan. At good luck, syempre, kay Catalina at kay Madam Estela. And then, syempre, para sa sumunod natin, chika, ano daw ang gusto kong pageant na ginanap sa national pageant sa Pilipinas? Miss Earth, Binibining Pilipinas, Miss World, or Miss Universe Philippines? Alam mo, sobrang tuwan-tuwa ako sa pageant ng Miss Earth Philippines dahil na-appreciate ng mga tao ang ganda ngayon ng Miss Earth ngayong taon na to. So, matagal na ang Miss Earth pero hindi pa din siya lumilipas, no? And then, maganda din ang Binibining Pilipinas ngayong taon na to. Nakakangilabot kasi parang ito yung mga pageant na minahal talaga natin at sinubaybayan. And then, of course, Miss Universe Philippines, patuloy pa rin na lumalaban at, alam mo yon, inilalaban niya ang ganda ng Pilipinas sa Miss Universe. So, Miss World, hindi ko alam. So, hindi pa ako nabibighani. Pero, masaya ako para sa Miss Earth, masaya ako para sa Binibining Pilipinas, masaya ako para sa Miss Universe. Mabuhay ang mga national pageant sa ating bansa. At itong mga pageant na pinag-uusapan natin katulad ng Binibining Pilipinas, walang makakapantay na kahit anong national pageant sa ganda, sa legacy, at higit sa lahat sa kinang ng Binibining Pilipinas. Mananatiling Binibining Pilipinas. And then, of course, Miss Philippines Earth, congratulations dahil patuloy pa rin ang Miss Philippines Earth na nagiging matibay sa larangan ng pageant, di ba? Maraming nagdadatingan ng mga iba't ibang klase ng pageant, pero hindi mo matatanggi na ang Miss Philippines Earth ay isa sa mga kalidad at maayos na pageant. Mabuhay ang Miss Philippines Earth. And then of course, Miss Universe Philippines, I'm so happy na, alam mo yun, patuloy pa rin siyang lumalaban. O, di ba? And then Miss World Philippines, mabuhay. Walang makakapantay sa ganda at kinang ng mga pageant na minahal natin at sinubaybayan natin ng mahabang panahon. Diba? So yon, mabuhay ang
Binibining Pilipinas, sabi nga ganon, once you are binibini, you're always a binibini, di ba? And then, of course, mabuhay ang Miss Philippines Earth at mabuhay ang Miss Universe Philippines Miss Universe Philippines, and then, of course, ang Miss World Philippines. Sana wag niyo pong kalimutan na suportahan ang mga pageant na to. Dapat lagi natin silang tinututukan para patuloy na magkinang dumingning ang ganda ng mga national pageant sa ating bansa. Di ba? So, maraming nadadagdag, pero syempre, iba pa rin yung kinang. Oho, di ba? So, yon, mabuhay. Ay, nako, congratulations sa mga national director neto. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, pasabog. Dahil ang Miss Binibining Pilipinas International na si Gwendolyn Soriano sa kanyang evening gown na sinuot netong Binibining Pilipinas na gawa ni Rian Fernandez, Mama Sam, anong masasabi mo sa eksena at ganap niya? Ang bongga, ang legacy ng itsura, kumbaga parang masasabi ko, wow, ang elegante ng itsura, and then, ang lakas makareyna. So, in fairness kay Rian Fernandez, yung kanyang mga ideas, yung kanyang galing sa paglikha ng mga gown, ay nako, nakaka-proud. At talagang maraming mga beauty queens na nagsuot ng kanyang gown na naging title holder sa mga iba't ibang klase ng pageant. Oh my gosh, ang galing ni Rian Fernandez, no? And then, of course, ang masasabi ko din sa gown at kung paano dinala ni Gwendolyn Soriano ang kanyang suot-suot na gown, ay bongga naman. Diyos ko naman, lalo na yung tumagil siyang gano'n, tapos pak! O, di ba? Ang bongga, ang winner, ang lakas makarena. Gusto ko yung styling, gusto ko yung eksena, gusto ko yung galawan. Marami nga nagtataas ng kilay sa kanya kasi sinasabing gano'n. Nako, drama lang naman niya yung mga gawa-gawa niyang acting dyan. Kaya naman nanalo yan. Ay, Diyos ko Lord, fake daw yung, hindi daw authentic yung galawan. Ay, nako. Ano bang na-expect natin sa may ayaw sa kanyang manalo? Siyempre, di ba, pangit yung sasabihin. Ganun naman, hindi lang naman kay Gwen. Sa lahat naman di ba? Kay, Bea Milan-Windorski, ang dami din nila sinasabi. Dito naman kay Gwen, lahat ng mga nananalo, siyempre may kanya-kanyang manok ang bawat tagahanga. And then talagang magtataas ng kilay pag nanalo ang kalaban, di ba? Kahit sabihin na natin na maganda, sabihin na natin na panalo ang execution, hahanapan nila yan ng butas. Diyos ko Lord, alam naman na ninyo na hindi yan makamove on ng mga yan. At feeling nila, yung kandidata lang nila ang magaling, pero ayaw nilang lumagay sa katotohanan na ang pambato nila ay hindi magaling kasi hindi nanalo, di ba? So ako masasabi ko lang, ay nako, maraming mga inggitera talaga sa mundo. At wala tayong magagawa. Lahat yan hahanapan nila ng hindi magandang istorya para lang sa, alam mo yon, ikagagaan ng loob nila, di ba? Pero ang masasabi ko kay Gwendolyn Soriano, during her competition talaga sa Binibini, gabi niya yon, at panalo talaga yung mga ginamit niyang materyales. Sabi nga gano'n, kung gusto mo manalo, di galingan mo, di ba? Sorry kayo, nautakan niya kayo ng bonggang-bongga kung paano niya execute ang kanyang sarili. Syempre, gumastos siya ng todo, natural, di ba? Pero in fairness kay Rian Fernandez, ang winner din talaga ng ginawa niya kay Gwendolyn Soriano. Pero syempre, nagbayad si Gwendolyn ng bonggang-bongga. Kaya, bongga din ang gown at bongga din ang resulta. Di ba? Diyos ko Lord, congratulations. Ang saya. Happy ako, sa totoo lang. Happy ako para sa sa bagong reyna ng Miss International or Binibining Pilipinas International mula sa Philippines. Di ba? So, ang ganda-ganda niya kaya. Ay, nako, good luck. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, sabing ganon, magsanib puwersa daw ang Pilipino para sa laban ni Katrina Ligado sa
Miss Supranational. So kanina nga naganap na ang closed door interview kung saan ay suot-suot ni Katrina Ligado ang gawa ni Rene Salud na alam mo yon, nag-gown para sa kanyang closed door interview. Ang masasabi ko, congratulations, no? Di ba? Kasi ang ganda-ganda niya. Actually, si Katrina Ligado, maganda. Wala naman tayong pag-uusapan kung kamusta yung kanya styling, kamusta yung beauty niya, maganda ang Katrina Ligado. Pero syempre sa closed door interview, hindi ko alam kung paano niya inilaban to, paano ba siya sumagot. Maraming nagtataas ng kilay kay Katrina kasi sinasabi nga na mahina daw si Katrina, sinasabi nila na hindi daw magaling si Katrina, sinasabi nila na wala yan, ang swerte na niya pag nakapasok siya sa top 20, pero hanggang dun na lang daw yon. Well, ang masasabi ko naman ay paniwalaan ninyo kung ano yung gusto ninyong paniwalaan, okay lang naman yan at wala namang problema dyan, di ba? So, kung ang tingin ninyo ay hindi ganun kalakas yung pambato natin, ay wala tayong magagawa. Pero eto, naniniwala ako na lalaban at lalaban ng Katrina Ligado. Alam kong ginagawa niya yung best niya. Kaya naman, syempre, deserve niya na ibigay natin ang bayanihan para sa kanyang laban dito sa Miss Supranational. Dahil ngayon may nagaganap nga ng botohan at pumunta kayo sa page ng Miss Supranational and then ayun, ano ba gagawin ninyo? I-like, huwag nyo nang i-heart. I-like ninyo ang photos ni Katrina Ligado, tapos mag-comment kayo kasi mataas yung puntos ng comment, 3 points. And then, of course, bukod doon, i-share ninyo kasi 2 points ang share, 1 points ang like. So, syempre, kung gusto natin manalo ang kandidata natin, umariba din tayo ng bonggang-bongga. Sa ngayon, kasi-check ko lang, nangunguna si Katrina Ligado sa botohan. So, number 1 tayo. I hope na sana mapanatili natin number 1 yan. Kasi malayo ang lamang nila, malayo yung agwat nila Indonesia. Ang lumalaban ay si Thailand na nasa kalahati na ng bilang ni Katrina Ligado. Pero syempre kung magtutulong-tulong tayo at magsasanib puwersa, laban yan. So, yan! So, basta, magtiwala na lang tayo sa proseso. So, yun na lang masasabi ko at huwag kayong bibitaw hanggat wala pang nakokoronahan. So, laban. Diba? So, yan! Ay, nako, nakakaloka. Pero, ito ang mas nakakaloka. Sabing ganon, malaking tinik daw ito kay Bea Milan Windorski dahil kinurunahan na nga ang pambato ng Espanya na kung saan ay dating runners-up sa Miss Grand, kung saan ito ay nakalaban ni CJ Opiasa. At ngayon ay another Pinay beauty na naman ang kakalabanin niya. Ang tanong ay manalo na kaya siya sa pangalawang pagkakataon na makakatapat niya ang malakas na pambato natin na si Bea Milan Windorski. Tingin mo, Mama Sam, dapat nga ba tayo maalarma sa pambato ng Espanya dito sa Miss Universe? Well, ang masasabi ko dyan ay kung natalo natin yan minsan, possible din na matalo natin yan sa pangalawang pagkakataon, di ba? So, si CJ Opiasa pa nga lang niligwak na siya ng bonggang-bongga Bakit ngayon ma-alarma ka? Pero, wag natin i-underestimate ang magiging laro niya sa Miss Universe dahil baka this time, mas natuto siya. This time, baka mas magaling siya. Di ba? Kasi, syempre, alam naman natin ang Miss Universe ngayon. At itong pambato ng Espanya na si Susana Medina, tama? Ay may laban kung tutuusin dahil maganda, ando doon na matangkad din yan, ando doon na talagang mukha siyang mamahalin, pwede siya ibenta ng Miss Universe, and then plus, syempre dala-dala niya ang bansang Espanya na hindi pa nananalo sa Miss Universe after nang manalo sila noong 1974 pa. So, baka it's time for Spain. Di ba? So, medyo nakakatakot. Pero siguro, tulad nga ng sinabi ko, kailangan lang natin magtiwala. Sabi ko nga, minsan na natin yan naligwa. So, ibig sabihin, kaya pa rin natin siyang ligwakin ngayon. But, syempre, kailangan din maghanda
ni Bea Milan Windorski. Kasi syempre, iba si CJ Opiasa, iba si Bea Milan Windorski. At naniniwala ako na gagawin ang lahat ng makakaya ni Bea Milan para sa magiging laban niya dito sa Miss Universe. So, tiwala na lang talaga. At panghawakan natin yung tiwala na yon na gagawin ang lahat ng makakaya ni Bea Milan para manalo dito sa Miss Universe. So, yan! So, kaya yan. Ano yan, wag tayong mag-alala. Kakayanin yan. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!